Naiinis si Viscount Conrad sa sinabi ng ating bida sa kanya. Sinabi niya sa kanya na habang pinaalis niya ang mga magsasaka sa teritoryo ng Dimitri, ang lupaing iyon ay mahigpit na pag-aari ng kanyang pamilya. Dahil kinukuha niya lang ang nasa kanya, at balak niyang iulat ito kay Baron Romero kung ano ang ginagawa ng kanyang anak sa kanya. Linino niya sa kanya na hindi nila sila mga tauhan na kailangang sumunod sa kanyang mga utos. Ang mga ibang maharlika ay pumanig kay Viscount Conrad na tama siya. Sinabi ng mga maharlika na nag-organisa si Baron Romero ng pagpupulong upang lutisin ang mga problema sa pagitan ng dalawang pamilya. Kaya wala siyang karapatan para pag-usapan ang problema nila dito sa kasiyahan. At para magsalita siya ng ganoong paraan habang nagtitipon sila rito upang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik. Nagagalit ang mga ibang maharlika sa ating bida dahil si Viscount Conrad ang pinuno ng kanyang sambahayan, kaya sinabi nila na hindi siya isang tao na dapat niyang kausapin ng bastos. Sa tingin ng ating bida kung masasabi ba nila iyon sa kanya kung sila ang pamilyang Barco. Sa tingin niya hindi kailanman mangyayari sa kanila iyon. Dahil ang mga maharlika sa kanayunan kabilang ang mga nasa hilagang silangan na rehiyon, ay laging iniisip na ang pamilya Dimitri ay maaaring apihin. Ang pagpipilian niya ay putulin ang kanilang mga ulo o gawing masunuring na aso nila. Dahil kailangan niya ipakita ng malinaw sa kanila kung ano ang kanilang mga pagpipilian kung kakalabanin nila siya. Nagsalita na ang ating bida, sinabi niya na didiretsuhin niya na siya. Tinanong niya sa kanya kung kailan ba sa kaharian ng Cairo na pinapayagan ang isang teritoryo na gawin ang gusto nila sa mga mamamayan ng ibang teritoryo. Lumapit siya kay Viscount Conrad, sinabi niya ang mga magsasakang inapi niya ay mga tao niya. Sinabi niya na sila ay naninirahan sa teritoryo ng Dimitri, nagbabayad ng buwis sa Dimitri, at nag-aalay ng kanilang katapatan sa Dimitri, kaya tinanong niya sa kanya kung bakit siya maglalakas loob na sabihin na siya ang bastos dito sa sitwasyong na ito. Kahit na inapi niya ang mga tao niya, iniisip niya kung dapat ba siyang magpanatili ng pormalidad habang nakikipag-usap sa kanya. Pinaliwanag niya ang problemang ito ay napag-usapan na sa loob ng Dimitri. Bukod pa doon nakuha niya na ang pahintulot ng kanyang ama na pangasiwaan ang insidenteng ito. Kaya hindi niya balak na ipagsawalang bahala ito. Medyo kinagulat ito ni Viscount Conrad sa sinabi ng ating bida sa kanya. Sa tingin ng ating bida sa kanya na mukhang hindi pa rin siya magbabalak humingi ng tawad sa kanya. Sinabi niya sa ibang maharlika na kailangan nila makinig sa kanya. Dahil kung sino man mula sa ibang mga teritoryo ay gumawa ng mga pagkakamali sa loob ng teritoryo ng Dimitri, sisiguraduhin niya na magbabayad sila ng malaki para dito. Gusto niyang makita kung ang mga taong pumuna sa kanya kanina ay maglalakas loob pang sabihin na hindi ito mahalagang bagay. Natakot na ang ibang maharlika na pumuna sa kanya kanina, dahil kung gagawin ng ating bida talaga iyon, sila ay lubos magdudurusa ng malaki. Sa tingin ni Conrad sa ating bida na hindi lang siya magaling sa pakikipaglaban gamit ang kanyang espada, dahil tuso rin siya na parang isang lobo. Naglalatag siya ng bitag na hindi nila matatakasan, at gumagamit siya ng puwersa upang supilan sila. Kahit na ganoon, hindi siya maaaring umatras ng ganito lang. Sa tingin niya na ito na ang oras para tipunin ang lakas ng alyansa ng hilagang silangan na rehiyon. May isang tao na sang-ayon siya na si Viscount Conrad ang may kasalanan sa pagkakataong ito. Sinabi ni Viscount Lawrence na dapat siguraduhing masusunod ang mga proseso ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ay napakahalagang bagay. Siya ay kabilang sa maharlika ng Northeast Alliance Association. Sinabi niya ang bagay na ito ay may kinalaman sa mga mamamayan ng teritoryo ng Dimitri, kaya tinanong niya sa kanya kung paano niya nagawang saktan ang mga tao ng teritoryo ng Dimitri nang hindi man lang ipinapaalam sa kanila ng maaga. Kaya, nakiusap siya kay Viscount Conrad na kilalanin niya ang kanyang kasalanan, at humingi siya ng tawad sa ating bida. Sa tingin ni Viscount Lawrence sa kanila na hindi man lang nila sila tinulungan ng kaunti noong lumaban sila sa pamilyang Barco. Kaya ang Northeastern Alliance Association ay walang silbi. Dahil ang pamilyang Lawrence ay susunod na sa pamilyang Dimitri mula ngayon. Tinanong ni Viscount Lawrence sa iba kung hindi ba sila sumasang-ayon. Dahil doon ang mga ibang maharlika ay sumang-ayon na sila na tama ang ating bida. Sinabi nila kay Viscount Conrad na kailangan niyang humingi ng tawad kay Roman. Dahil walang maharlika na basta na lang tatawanan ng ganitong bagay. Naiipit na si Viscount Conrad dahil ang mga miyembro ng pro-Dimitri faction ay nagtutulungan upang ipitin siya sa sulok. Kaya napag-isipan niya na kailangan niyang umatras muna ngayon. Kaya humingi na lang siya ng tawad sa ating bida. Sinabi niya na sisiguraduhin niya na mas magiging maingat siya sa susunod na mag-uusap sila. Samantala sa opisina ni Baron Romero, tinanong ng kanyang ama kung okay lang ba na magpatupad siya ng ganoong mabigat na hakbang. Dahil
dahil hindi papayag ang Northeastern Alliance Association dahil hindi nila ito mapapalampas. Sinabi ng ating bida sa kanyang ama, na upang malinaw na maitatag ang hierarkiya, kailangan nilang ilabas ang kanilang buong kakayahan. Gusto nila magtipon-tipon sila at gawin ang lahat upang pabagsakin ang pamilyang Dmitry. Sa ganoon, malalaman nila kung gaano sila kawalang lakas kapag wala silang magagawa, at tatanggapin nila ang pagkakaiba ng lebel ng kanilang pamilya. Sa ganitong paraan lamang, matatapos na ang kanyang mga plano. Samantala nagkakagulo sa Northeastern Alliance Association dahil sa kay-abangan ng ating bida na ipinakita niya sa kasiyahan kanina. Nainis ang isang lalaki na para sa isang dating tinatawag na hangal ng Dmitry, nagtataka siya kung paano siya nagkaroon ng ganitong kawalang galang sa kahit sino matapos makilala siya sa kabisera. Nalaman nila talaga na tunay ang kanyang kayabangan ay walang hanggan. Sinabi nila kung luluhod sila sa kanya ngayon, iisipin ng mga tao sa alyansa sa Hilagang Silangan ay isang walang kwenta. Medyo nainis si Viscount Conrad sa kanila dahil sa ingay nila, at tinanong niya sa kanila kung mayroon ba silang naisip na ibang paraan. Dahil doon biglang natahimik ang lahat ng tao na nagtatalo sa loob ng pagpupulong. Sinabi niya sa kanila na sa totoo lang, nagdududa rin siya kung mayroong pa bang kahulugan ang pagkakaroon ng samahan ng alyansa sa Hilagang Silangan. Sa madaling salita, mas malakas ang puwersa sa pakikipaglaban sa Dmitry at nandoon din si Roman Dmitry na tinalo si Butler. Kaya sinabi niya sa kanila na hindi kayang pabagsakin ng mga karaniwang pamamaraan ang mga taong iyon. Tinanong ng lalaki kung nasubukan na nilang makipag-ugnayan sa central government. Tinanong niya sa kanya kung minumungkahi niya ba gamitin nila ang kapangyarihan ng central government upang maglagay ng presyon sa pamilyang Dmitry. Sumang-ayon siya dahil pagkatapos ng pagbagsak ng pamilyang Barkov, nagsumikap sila na magkaroon ng koneksyon sa central government. Sinabi niya na ito na ang oras upang gamitin nila ang kanilang mga koneksyon. Sumang-ayon siya na gagamitin nila ang central government at itutulak ang timbangan pabor sa kanila. Kaya sinabi ni Viscount Conrad sa kanila na kakausapin niya sila agad. Kinausap niya sa telepono ang isang miyembro ng central government at sinabi niya na may gusto siyang hilingin sa kanya. Pumayag naman siya kaya tinanong niya kay Viscount Conrad kung ano ang gusto niya. Sumang-ayon si Fabius sa kanya na dahil siya ay isang Viscount na kailangan niyang pakinggan. Nagpasalamat naman si Viscount Conrad sa sinabi niya sa kanya, at sinabi niya na wala itong seryosong dahilan, dahil nagkaroon lang sila ng alitan kamakailan sa pamilyang Dmitry. Nakiusap siya kay Count Fabius kung maaari ba niyang gamitin ng central government ang kanilang kapangyarihan upang maglagay sila ng presyon sa Dmitry. Pagkatapos noon, biglang pinutol ni Count Fabius ang tawag kay Viscount Conrad. Nainis siya sa kanyang mga tauhan at iniutos na ayusin agad nila ang pagkonekta ng tawag ng maayos bago magalit si Count Fabius. Humingi siya ng paumanhin kay Count Fabius dahil hindi maganda ang kanilang koneksyon. Tinanong ni Count Fabius kung nabingi ba siya habang nabubuhay sa mga hangganan. Nagtataka siya kung bakit gusto niyang ipagawa na maglagay siya ng presyon sa pamilyang Dmitry. Sinabi niya na si Roman Dmitry ay isang talentadong tao na paborito ni Marquis Benedict, at ginagawa niya ang lahat upang mapang-asawa ni Roman ang anak ni Marquis. At ngayon narito siya, nagbibitiw ng walang kwentang salita na gusto niyang maglagay siya ng presyon sa Dmitry. Nagpaalam siya sa kanila, at sinabi na itigil na niya ang pagsasalita ng kalokohan sa kanya at kung paano niya maisa sa katuparan ang kanyang plano. Nagulat si Viscount Conrad nang malaman niyang magkakaroon ng pampulitikang kasal sa pagitan ng anak na babae ni Marquis sa ating bida. Ang isang kasamahan niya ang nagmungkahi na magsimula sila sa paghingi ng tawad sa pamilyang Dmitry. Dahil dito, natapos ang alitan sa pagitan ng pamilya Conrad at pamilyang Dmitry. Pagkatapos humingi ng tawad si Viscount Conrad sa mga magsasaka ng Dmitry, nangako siyang hindi na sila gagambalain sa natitirang panahon ng kanilang kontrata. Lubos naman nagpapasalamat ang mga magsasaka ng Dmitry sa kanilang young master. Narinig nila kung paano sila ipinaglaban ng kanilang young master sa pamilyang Conrad. Sinabi nila na mula ngayon, kung may kailangan ang kanilang young master, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang matulungan siya. Gaya ng inaasahan ng ating bida, sumuko agad ang alyansa sa Hilagang Silangan na labanan sila. Sinabi ng ating bida sa mga magsasaka na ginagawa lang niya ang nararapat bilang isang Dmitry. Sa tingin niya, maaaring iniisip ng alyansa sa Hilagang Silangan na kailangan nilang kumuha ng tulong mula sa central government. Ngunit sa kasalukuyan, walang magagawa ang central government kundi tumayo sa kanyang panig. Gayunpaman, ang alyansa sa Hilagang Silangan rehiyon ay parang grupo ng mga paniki habang nagpapakita sila ng pagsunod ngayon, sa kalaunan ay maaaring pagtaksilan nila siya.
Kung ang unang yugto ay provokasyon, ang ikalawang yugto naman ay ang pagharap sa realidad. Samantala sa mansyon ng Dimitri, nagtipon ang lahat ng tao dahil may mahalagang balita ang ating bida sa kanila. Ipinahayag niya na ang Dimitri ay magsasagawa ng isang kompetisyon sa pagkahasa ng espada. Sinabi niya ang gantimpala ay 100 gintong barya. Para sa kapakanan ng pagiging patas sa kanila, siya at si Kapitan Jonathan ay hindi lalahok sa kompetisyon. Hindi lang iyon, ang mga kalahok ay hahatiin sa 6 na grupo, at ang 6 na magwawagi ay pipiliin. Gaya ng alam ng lahat, nakipagdigmo siya sa kaharian ng Hector sa Southern Front. Siya at ang kanyang mga sundalo ay napagtanto kung gaano kalawak ang mundo, at naging mas malakas dahil sa karanasang iyon. Balak niyang gamitin ang kompetisyon na ito upang patunayan iyon. At isa sa kanyang mga tauhan ay itatalaga sa bawat isa sa 6 na grupo. Sinabi niya na kung may makakatalo sa kanyang mga tauhan, hindi lang niya ibibigay ang gantimpala, kundi tutuparin din niya ang isa sa mga kahilingan ng taong iyon. Tinanong ng isang lalaki ang ating bida kung posible bang sumali ang isang tao mula sa ibang pamilya. Tumugon ang ating bida sa kanya, sinabi niya sa kanya kung mapapatunayan ng tao na siya ay isang mandirigmang nagtatrabaho sa rehiyon ng Hilagang Silangan, magiging sapat na iyon. Ipinahayag niya na ang kompetisyon ay magaganap sa loob ng 1 buwan. Pinaalalahanan niya ang lahat na maghanda ng mabuti dahil inaasahan niya na magkakaroon sila ng maraming challengers. Samantala, pinag-uusapan ng alyansa Hilagang Silangan ang tungkol sa kompetisyon sa larangan ng paggamit ng espada na inihanda ng pamilyang Dimitri, bilang isang magandang pagkakataon para sa kanila. Sinabi ni Viscount Conrad na kung ang isang mandirigma mula sa alyansa ang mananalo sa kompetisyong ito, makakakuha sila ng isang hiling bilang isa sa mga nagwagi. At sa oras na iyon, sa halip na humingi ng tawad ang Dimitri sa kanila, magiging mapagpakumbaba siya sa kanya at hihilingin niya na magkaayos sila para magtulungan. Ang paggawa nito ay makakatulong sa kanila upang mabawasan ang tensyon sa pagitan ng kanilang alyansa at ng mga Dimitri, at maibabalik din nila ang kanilang reputasyon na bumagsak. Ngunit ang tanong kung kaya ba nilang manalo sa kanila. Sinabi niya dahil marami pang iba ang interesado sa kompetisyong ito bukod sa kanila, kaya't posibleng mahirap talunin ang mga iyon at makamit nila ang kanilang tagumpay. Narinig nila na sina Chris at Kevin noong lumaban sila sa isang labanan ng magdirigma laban sa pamilyang Barco, ay sasali din sa kompetisyon na ito. Kaya kung sila ay kasali sa kompetisyong na ito, hindi magiging madali ang pagpapanalo nila. Ngunit sinabi ni Viscount Conrad na ang kompetisyon ay magkakaroon ng 6 na magkakaibang grupo na maglalaban. Sinabi niya na maliban kina Chris at Kevin, kailangan lang nilang manalo sa isa sa iba pang mga grupo. Kaya kung pagsasamahin nila ang kanilang mga puwersa at pantay-pantay na ipapakalat sa 6 na grupo, hindi ba't makakakuha sila ng kahit isang panalo mula sa isa sa mga grupo? Ayon sa kasamahan niya, mukhang posibleng mangyari iyon. Dahil kung isang tao lang ang kakailanganin nila para manalo, hindi na nila iisipin sila Chris at Kevin, dahil doon sumang-ayon sila sa plano ni Viscount Conrad. Pinaalala niya sa kanilang lahat na ang kompetisyon ay magaganap sa loob ng 1 buwan. Kung hindi nila gagamitin ang pagkakataong ibinigay sa kanila ng langit, magiging walang halaga ang kanilang pagkakakilanlan sa puwersa ng Dimitri. Kahit na kailangan nilang magtago ng isang panlabas na eksperto sa labanan upang magkunwaring taga Northeast, kailangan nilang magkaroon ng kahit na isang panalo. Sa kabilang eksena, sinabi ng ating bida sa mga tauhan niya na siguradong narinig na ng kanyang mga tauhan ang tungkol sa kompetisyon sa paggamit ng espada. Sa darating na buwan, ang bawat isa sa kanila ay maglalaban-laban at sa 6 sa kanila ang pipiliin niya upang kumatawan sa pamilyang Dimitri. Sinabi niya sa kanila na hindi magiging mahalaga ang kanilang pagsusuri hanggang sa puntong ito, dahil ang gagawin lang nila sa darating na buwan ang magtatakda ng kanilang ranggo. Nasa isip ng ating bida kahit wala na sila mula sa frontline. Tingin ng ating bida, ang digmaan ay hindi pa nagtatapos. Dahil kailangan niya pang gawing na parang mas matalim na espada ang kanyang mga tauhan na maaaring bunutin anumang oras ang kanilang espada, na kailangan nilang pagsikapan ng pagiging mas malakas. Ang ginagawa niya ngayon ay upang magkaroon sila ng pagnanasa para mas lumakas pa. Sinabi ng ating bida sa mga kumakatawan sa Dimitri, at nagdadala ng karangalan para sa kanila, ibibigay niya ang angkop na gantimpala sa kanila. Sinabi niya sa kanila kung ang sinuman sa 6 na napiling mandirigma ay mananalo sa kompetisyon sa paggamit ng espada, tuturuan niya ito ng mga advanced na teknik. Sinabi niya na kung ito man ay para sa mga teknik sa pagpapalakas o mga teknik sa paggamit ng espada, tutulungan niya siyang maabot ang susunod na level. Sa tingin ni Pocky, kung makakakuha siya ng kaalaman mula sa kanilang Lord, mapapabilis niya ang kanyang pag-unlad. Dahil alam nila sa kanilang Lord na siya ay nasa mas mataas na level kumpara sa kanila. Kaya't kung
kung makakakuha sila ng advanced na teknik mula sa kanya, magiging isang kamanghamanghang pagkakataon iyon na tiyak na magbabago sa kanilang buhay. Sa pananaw ng ating bida, may dalawang layunin ang kompetisyong ito sa paggamit ng espada. Una, upang matulungan ang mga aristocrat ng Hilagang Silangan na maunawaan ang tunay na lakas nila. Ang pangalawa, upang ganap na sanayin ang kanyang mga tauhan. Kaya't pagkatapos ng kompetisyon na ito, ang sitwasyon sa Hilagang Rehiyon ay magiging isang bagong tanawin. Sinabi niya na magsisimula na ang walang katapusang mga kompetisyon. Buong loob na sumang-ayon ang mga tauhan ng ating bida na pagbubutihin nila ang kanilang kakayahan sa darating na kompetisyon. Mayroon na lang isang buwan ang ating bida para sa kanyang sariling paghahanda. Ang Heavenly Demon na si Baek Jung-hyuk ay isang nilalang na ipinanganak mula sa mga nakaranas ng buhay at kamatayan. Habang sanay siya sa mga panganib, hindi siya gagawa ng mga aksyon na magdadala ng hindi kinakailangang panganib sa kanyang sarili. Hindi lamang ang kanyang mga tauhan ang kailangang maging mas malakas, kailangan din niyang palakasin ang sarili niya sa loob ng buwan na ito. Samantala, may isang misteryosong lalaki ang lumapit sa ating bida at kinausap siya, tinanong niya kung hinahanap siya nito. Sinabi niya kay Lucas na nais niyang magpunta sa isang nakahiwalay na pagsasanay para sa isang buwan. Siya si Lucas ang pinuno ng Ignoble Clan. Sinabi niya kay Lucas na ayaw niyang magambala, maliban na lang kung may problema sa loob ng kanilang pamilya. Ipagkakatiwala na ng ating bida sa kanya ang pagbebenta ng kanyang espada. Sinabi niya na habang ang orihinal na pangalan ng espada na ito ay Flames, papalitan niya ito ng Blaze, upang makahanap ito ng bagong may-ari. Sinabi niya na hindi mahalaga kung paano niya ito maibebenta, ngunit sinabi niya na huwag ipaalam sa mga bumibili na siya ang dating may-ari nito. Sinabi niya na maaari niyang gamitin ang kita mula sa pagbebenta upang pondohan ang kanilang guild. Ang espada ng ating bida ay may makinis na talim at gawa sa kamangha-manghang metal. Sinabi ni Lucas na tiyak na ito ay isang obra maestra na espada pagkatapos niyang suriin ito, at tinanong niya kung bakit niya ito binibenta. Sa ngayon, maghahanap pa si Lucas kung saan ito maibebenta. Dahil sinabi ng ating bida na maaari niya itong ibenta sa anumang paraan na gusto niya, marahil ay dapat niyang subukang ipasubaste ito ng hindi nagpapakilala. Pumayag na si Lucas na ibenta ang espada ng kanyang lord. Kung ang bibili ay may alam sa kagandahan ng espada, tiyak na mag-aalok siya ng mas mataas na presyo para dito. Samantala, sa lugar ng Adellian, isang lungsod na umunlad dahil sa mga negosyong nagsilakihan matapos magkaroon ng warp gate sa Hilagang Silangan. Tinawag ng isang lalaki ang numero 23 para sa gusto niyang maibenta ang kanyang item. Sinabi ng manunuri ng Adellian titignan niya muna ang kanyang item bago ito ibenta. Sa tingin niya, ang espadang ito ay gawa sa pambihirang metal. Hindi siya makapaniwala na ang artifact na ito ay nagbibigay ng asul na liwanag. Tingin niya na mukhang ito ay isang item na may mataas na kalidad. Tinanong niya si Lucas kung paano niya nais na i-auction ang kanyang item. Gusto ni Lucas na manatiling hindi nagpapakilala ang pagkakakilanlan sa nagbebenta ng item, at gusto niya maging libreng pagbid. Ipinaliwanag niya na ang libreng pagbid ay nangangahulugang walang minimum na halaga para sa bidding. At magkakaroon din sila ng 10% na kabayaran para sa proseso na ito, at tinanong niya sa kanya kung ayos lang sa kanya iyon. Pumayag naman si Lucas dito. Dahil dito, magpapatuloy na sila sa pagsusuri ng kanyang item sa kabilang kwarto. Nagpakilala ang auction house manager na si Morris, at sinabi niyang siya ang namamahala sa auction house ng Adellian. Ayon sa isang matandang kalbong manunuri, ang lakas at talim ng espadang ito ay tiyak na mataas ang kalidad. At sinabi niya na medyo bihira ang makakita ng ganitong klaseng espada. Dahil ang bigat ng espadang ito ay perpekto rin, kaya't iniisip niyang gawa ito ng isang mahusay na artisan. Ang isang espada tulad nito ay karaniwang umaabot ng hindi bababa sa 30 ginto sa merkado. Sinabi niya na susubukan niyang suriin ang mana receptivity nito ngayon. Ang mana receptivity ay sinusukat mula 1 hanggang 10, na kailangan itong magkaroon ng hindi bababa sa grade 3 pataas upang makilala bilang isang tunay na artisan sword. Biglang nagulat ang kalbong manunuri dahil nang sinubukan niya itong suriin, napagtanto niyang hindi ito isang karaniwang item. Tinanong ni Morris kung ano ang nangyari. Binalita ng kalbo na ang espadang ito ay may 10 grade mana receptivity. Nasa level ito kung saan wala ng silbi pang I-grade ang level ng mana receptivity nito. Sinabi niya na kahit ang mga artisan sword ay maaaring nilang masira kung hindi nila ma-absorb ng maayos ang mana.
Ngunit ang espadang ito ay talagang nagpapalakas pa ng kapangyarihan ng mana. Samantala, sa loob ng Adelian Auction House, sinabi ng isang lalaki sa kanila na pakisigurong makikilahok sila sa subastang na ito. Dahil sa kasaysayan ng auction house ng Adelian, wala pang ganitong item ang nakikita nila dati. Sa tingin ng isang lalaki, ang mga mayayaman mula sa kanayunan at sa kabisera ay narito lahat. Dahil mukhang narinig nila ang mga bulong-bulungan tungkol sa subastang ito. Ipinaalam niya na ang pangunahing kaganapan ngayon sa subasta ng Adelian ay magsisimula na. Ipinakikilala niya sa kanila ang gawa ng artisan sword na tinatawag na blaze. Sinabi niya na kung ito ay isang karaniwang artisan sword lang, hindi nila ito gagawing pangunahing kaganapan. Pinaalam niya sa kanila ang tunay na kakayahan ng blaze ay ang mana receptivity nito. Ayon sa kanya, isang taon na ang nakalipas, ang isang rapier na kilala bilang needle ang nagpakita ng 7 grade mana receptivity nito, at napasubasta ito ng nakakagulat na nagkakahalagang 300 ginto. Nakiusap siya na huwag silang masyadong magugulat sa tunay na kakayahan ng blaze. Dahil ang blaze ay may 10 grade mana receptivity at hindi lang iyon. Dahil may kakayahan din itong palakasin ang kapangyarihan ng aura na nasisipsip nito. Sinabi niya na nakapagsubasta na siya ng maraming artisan swords, ngunit ang blaze ay isang walang kapantay na espada. Sinabi niya ngayon ay sisimulan na nila ang subasta ngayon. Sinabi niya ang unang presyo ng blaze ay 10 ginto. Nagsimula na silang magbid, at ang numero 12 ay nagbid ng 10 ginto. Ngayon ay magpapatuloy sila sa mga pagtaas na 50 ginto, hanggang sa tinapatan ito ng numero 39 na 100 ginto. Ngunit ang numero 41, itinaas ang bid sa 150 ginto. Ang number 12 ay biglang dinoble ito, kaya umabot agad ito ng 300 ginto. Sinabi niya na magpapatuloy pa sila sa mga pagtaas na 100 ginto. Habang pataas ng pataas ang bidding, umabot na ito sa 600 ginto dahil sa matinding interes nila sa item na ito. Hindi inaasahan ng lahat ng biglang itinaas ng numero 53 ang pagbid. Laking gulat ng lalaki nang nagbebenta dahil dinoble ito ng numero 53 ang alok, at nagbid siya ng mahigit na 1,200 ginto. Sinabi niya na ito ay isang hindi pa nakikitang subasta sa kasaysayan ng Adelian Auction House. Hindi makapaniwala ang numero 12 dahil nalamangan siya nito. Ang numero 53 ay isang taong nagpapatakbo ng isang negosyo na aktibo sa buong kontinente, na isang taong nakapag-ipon ng napakalaking yaman. Bagaman palagi siyang nananatiling neutral sa mga laban ng central government, pagdating sa mga item ng kahusayan, siya ay nagiging isang malupit na kalaban na handang lumaban sa kanyang mga kakumpetensya. Siya ang pinakamahalagang tao ng Adelian Auction House. Siya si Marquis Valentino. Sa puntong ito, wala pang nakakaalam sa kaharian ng Cairo kung gaano kalaki ang epekto ng kanyang alok sa pagbid. Nagulat ang nagbebenta ng item dahil dinoble ito sa presyo na umabot sa 1,200 ginto. Sinabi niya na ito ay isang auction na wala pang nakakapantay sa kasaysayan ng Adelian Auction House. Tingin ni Marquis Valentino ang tunay na halaga ng blaze ay hindi lamang nakabase sa mana reactivity nito. Dahil ang 10 grade mana receptivity nito na wala pang nakakaranas hanggang ngayon. Ito ang sumisimbolo sa pagiging una nitong ginawa, ang pagpili sa pagitan ng isang artisan sword at sa isang magic sword. Ito ang mga suliranin ng bawat swordsman. Sinasabi dito upang magamit nila ng buo ang kanilang aura, ang isang purong sandata ang kinakailangan nila. Ngunit para sa mga baguhang swordsman, mas pipiliin nila ang isang magic sword dahil sa mga enchanted na kakayahan nito, kaya mas epektibo ito. Samantala, para sa mga swordsman na naging rankers, ang tanging mahalagang espada na ginagamit nila ay isang artisan sword na kayang hawakan ng perpekto ang kanilang aura. Tingin ni Marquis Valentino na ito ay isang bagay na handa niyang ipusta ang lahat ng kanyang ari-arian para lang makuha ito. Kung ang artisan na gumawa ng espadang ito ay magbebenta ng pangalawa o pangatlong espada na katulad nito sa merkado, ang blaze na itinuturing na unang uri nito, ay tiyak na tataas ang halaga nito. Ito isang koleksyon ng mga gawa ng isang artisan sword. Dahil sa pagiging unang linikha, ang espada ay magiging bihira. Si Marquis Valentino ay isang sakim na collector na labis na nahuhumaling sa pagkakaroon ng marami pang ganitong espada. Ang pagtutol sa kanya ay magreresulta lamang sa pagkatalo sa industriya ng subasta, kaya't walang nang-ahas na gumawa ng pabigla-biglang galaw na pigilan siya. Sinabi ng lalaki na ang blaze ay naibenta na kay numero 53 sa halagang 1,200 gintong barya. Tinanong ng manager ng Adelian sa kanya kung paano niyang nais bayaran ang kanyang item. Sinabi ni Marquis Valentino
Valentino na babayaran niya ito kaagad ng buo. Dahil iyon lamang ang paraan na alam niya upang makita niya agad ang Blaze. Binigay niya sa kanya sa isang kahon ang nagkakahalagang eksaktong 1,300 gintong barya. Nagtataka ang manager dahil ang tunay na halaga ng item ay nagkakahalaga lang ng 1,200 gintong barya. Alam niya naman ito, sinabi niya na ang natitirang 100 ginto ay simpleng personal na regalo mula sa kanya. Sinabi niya na isipin niya na lang ito bilang pasasalamat mula sa kanyang matagal ng customer. Naiintindihan naman ito ng manager ng Adelian at nagpasalamat ito kay Marquis Valentino. Gayunpaman, tinanong ni Marcus Valentino sa kanya kung maaari niya bang sabihin sa kanya ang pangalan ng artisan na lumikha ng espadang ito. Dahil gusto niya itong makilala ng personal. Medyo natatakot si Morris dahil sa tingin niya, mahirap para sa kanya na gawin iyon. Humingi na lamang siya ng paumanhin dahil hindi niya kayang gawin iyon. Kung ganoon, sinabi ni Marquis Valentino na wala na silang magagawa. Nagpasalamat na lang ang manager dahil naunawaan niya siya. Sinabi ni Marquis Valentino na nauunawaan niya kung bakit ginawa ng auction house ang ganitong desisyon, kahit na hindi lahat ay sumasang-ayon dito. Ngunit sinabi niya sa manager na kung ang blacksmith na iyon ay magpapasubasta muli ng kanyang gawa, nakiusap siya sa kanya kung maaari niya ba siyang sabihan muna. Sumagot ang manager na siya ay sumasang-ayon. Habang papaalis sila sa Adelian, hindi makapaniwala si Marquis Valentino dahil isang tunay na obra maestra ang nabili niya. Masaya siya dahil ang makinis na talam ng espadang ito, kasama ang kakayahan nitong tumugon sa mana ay natatangi. Nasa isip niya na nakolekta na niya ang maraming artisan swords, pero wala pa siyang nakita na katulad nito. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na gawin ang lahat ng paraan upang mahanap ang artisan na lumikha ng Blaze. Sinabi niya sa kanya na dahil ito ang unang beses na naibenta niya ang kanyang gawa sa Adelian Auction House, nais muna nilang alamin muna sa Master of Blacksmith ng pamilyang Dimitri. Habang tinitingnan ni Marquis Valentino kung gaano kaganda ang Blaze, ang nais ni Marquis Valentino ay hindi isang bagay na labis na kahanga-hanga. Dahil sinusunod lang niya ang kanyang dalisay na pagnanais na mangolekta ng mga bagay na gusto niya. Samantala, habang nasa isang buwang hiwalay na pagsasanay ang ating bida, hindi niya alam na maraming nangyari sa labas. Samantala, nakikipagduelo si Chris sa kanyang katunggali. At ang ginawa niya ay pinatid niya ang paa ng kanyang kalaban. Dahil doon natalisod si Henderson, sinabi ni Chris sa kanya na siya ay pabigla-biglang umaatake sa kanyang kalaban, kaya't pinagalitan niya siya. Lumingon pa si Henderson para gumanti ng atake kay Chris. Ngunit naunahan siya ni Chris sa kanyang binabalak, at direkta nang nakatutok ang espada sa kanyang mukha. Sinabi ni Chris na kahit pinupuri niya ang kanyang pagsisikap, pinaalalahanan niya ito na laging naghihintay ang kanyang kalaban para sa huling galaw na gagawin niya. Sumagot si Henderson at sinabing tatandaan niya ang mga sinabi sa kanya. Iniutos ni Chris na ipatawag ang susunod na makikipaglaban sa kanya. Sa tingin niya, ang mga taong may sapat na kakayahan para mapabilang sa 6 na mapipili sa kompetisyon ay siya, at si Kevin, Vulcan, at si Pocky. Iniisip niya na mahirap magdesisyon para sa 2 bakanteng pwesto na natitira sa kompetisyon. Biglang may napansin si Chris sa paligid ng arena at napatingala siya sa langit. Napansin niya na maging ang hangin ay puno ng matinding panginginig na parang magkakaroon ito ng bagyo. Sa ibang eksena, 15 araw na ang nakalipas mula nang una niyang makilala si Butler. Tingin ng ating bida kung sakaling maglaban ulit sila ni Butler hanggang dulo, iniisip niya kung kaya niya bang makalabas ng buhay sa kanya. Sa tingin niya, ang dahilan kung bakit siya nanalo sa huling laban nila ay dahil nagkaroon siya ng oras para kontrahin ang atake niya. Kung wala siyang oras na iyon, hindi niya makakayanan ang lakas ng isang 5-star aura swordsman. Nakagawa siya ng mapagmataas na desisyon batay sa mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Hindi niya pa rin lubos na matanggap ang katotohanan na siya na ngayon si Roman Dimitri. Bagamat kumpiyansa siyang matatalo niya ang sinuman sa kanyang nakaraang buhay, hindi na iyon ang kaso sa buhay niya ngayon. Tingin niya na marahil ay maraming katulad na sitwasyon ang maaaring mangyari muli sa hinaharap. Ang kanyang kasalukuyang kakayahan ay hindi pa sapat para mabuhay dito kung haharapin niya ang mga tunay na malalakas sa mundong ito. Sa tingin niya, kung makakatagpo siya ng isang swordsman na mas bihasa pa kay Butler, iniisip niya na kailangan niyang maging mas matalino. Sa ganoong paraan lamang niya maaabot ang rurok ng pagiging malakas. Habang sumisikat at lumulubog ang araw, patuloy na pinapalo ng ating bida ang bakal sa harap ng pugan ng pandayan. Hindi lamang namumula ang kanyang mukha, nagsimula ring magbalat ang kanyang nasusunog na balat. Nagpadala ang kanyang katawan ng maraming senyales na ito'y nasa limitasyon na, pero ang ating bida ay walang pakialam. Ngunit makikita na walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata na walang bahid ng pagsuko.
Dahil kailangan niyang muling ipanganak ang bagong niyang espada na gagamitin. Pareho silang dalawa na siya, at ang bagong niyang espada na tatanggap sa kanya. Ginamit ng ating bida ang kanyang kakayahan na teknik na Godly Inferno Art. Ininom niya ang apoy at inabsorb ang mana na nasa loob nito, upang gamitin ang espada niya at ang apoy bilang mga daluyan, dahan-daang nagbagong anyo ang katawan ng ating bida sa perpektong anyo. Ang katawan ng ating bida, na sumailalim na sa ikalawang pagbabago, ay nagsimula na namang magbago sa pangalawang pagkakataon. Sa kasalukuyan, lumabas na ang ating bida mula sa kanyang pagawaan ng pagpapanday. Nang lumabas siya, nakabuo siya ng pundasyon para makapasok sa isang bagong larangan. Iniisip ng ating bida na subukan muna ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagsasanay sa isip. Makikita sa kanyang isipan na gumawa ang ating bida ng kopya ni Butler sa kanyang kanang direksyon. Sa kaliwang direksyon naman niya, gumawa rin siya ng isa pang kaparehas ng ginawa niya sa una. Ngayon, handa na siyang gawin na subukan ng ating bida na kalabanan ang dalawang kopya ni Butler na parehong 5-star Aura Swordsman. Kumilos na ang dalawang kalaban ng ating bida ng napakabilis dahil ito ay isang 5-star Aura Swordsman. Direkta silang papunta sa ating bida para atakihin siya. Tingin ng ating bida ang teknik sa espada na Heavenly Demon ay nahahati sa tatlong bahagi. Mayroong ikatlong galaw para sa unang bahagi, ikatlong galaw para sa ikalawang bahagi, at sa ikatlong galaw para sa ikatlong bahagi. Makikita na relax lang ang ating bida kahit papasugod na ang mga kalaban niya. Sa ngayon, nagamit niya pa lamang ang unang bahagi ng kanyang teknik. Ngunit iba na ngayon matapos niyang maranasan ang ikalawang pagbabago ng katawan niya. Tingin niya na kung magagawa niya ang ikatlong pagbabago ng katawan niya, at magamit ito ng ikatlong bahagi ng teknik niya, tingin niya ay wala nang makakatapat sa kanya sa mundong ito. Gaya ng paniniwala niya bilang Heavenly Demon, na si Baek Jung-hyuk na tinatawag na pinakamalakas sa Murim. Matapos magawa ng ating bida ang ikalawang bahagi ng teknik niya, kaya na niyang talunin ang dalawang kopya ni Butler. Ngunit iniisip niya kung tama ba talaga ang desisyon niyang gawin ito sa parehong paraan na gaya ng ginawa niya sa nakaraang buhay niya. Ang paraan ng paggamit ng mga swordsman sa mundong ito ng aura ay sa isang eksplosibong pamamaraan. Nakakalikha sila ng mas malakas na epekto kumpara sa pino na enerhiya ng Murim. Batay sa sitwasyon at kalaban niya, kailangan niyang matutunang tanggapin ang pamamaraan ng mundong ito. Kailangan niyang alisin ang ideya na mali ang kasalukuyang paggamit ng aura upang marating niya ang tamang balanse sa pagitan ng kanyang kasalukuyan at nakaraang buhay. Ginamit ng ating bida ang kakayahan niyang Heavenly Demon, second part, na may kasamang third move, na naglabas ng maitim na puwersang sumugod sa kanila. Nagkaroon ito ng malaking impact sa lupa na parang binagsakan ito ng malaking bulalakaw. Ang dalawang kopya ni Butler ay nagkawasak-wasak sa iba't ibang parte na parang yelo. Madaling nagawa ito ng ating bida sa isang atake lang sa kanila na kahit malalakas ang kalaban niya. Hello guys! Comment nyo nga sa ibaba kung anong reaksyon nyo sa video na ito, at huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa video ito, i-click ang notification bell para palaging tayo updated sa mga bagong content natin, dahil sobrang laking tulong nito sa ating channel. Maraming salamat!